Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Siguro isa ka rin sa mga nangangarap na magmay-ari ng sarili mong property. Pero ang katwiran mo, hindi mo kaya. Imposible kasi wala kang pera o baka konti pa lang ang ipon mo. Pero alam mo ba na meron kang mabibilhan ng mga properties sa ngayon na wala pang 1 milyon o baka wala pang ang 300,000. Ang tanong, saan? Yan ang pag-usapan natin ngayon sa episode na ito. Check this out! Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Bago ang lahat, gusto muna kitang i-invite na mag-subscribe sa channel na ito sa Facebook or sa YouTube, saan ka man nanonood ngayon. At matuto tungkol sa architecture, construction, at project management. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa real estate, lalo na sa pagmamay-ari ng isang property. Ang hirap bumili ngayon ng property kasi napakamahal. Baka yung napakatagal mong inipon at pinagtrabahuhan na pera ay hindi pa makakasapat. Kasi nga, ang taas ng presyo. Mahal. Sobrang mahal ng per square meter ng isang property. Pero alam mo ba na pwede kang bumili ng property na mas mababa ng dihamak ang presyo kaysa sa mga existing na mga properties na binibenta ngayon? Oo. Ang tawag dito ay foreclosed properties. Ano ba ang mga foreclosed properties? Ito ay yung mga bahay o kaya house and lot or piece of real estate na narepossess o kaya ay kinuha doon sa dating may-ari kasi hindi niya nabayaran yung mortgage o yung hinuhulugan niyang halaga. Hindi niya na kumpleto. At hindi niya nabayaran sa tamang terms na napagkasunduan. Kaya ang ginagawa ng mortgage lender ay kinukuha niya. Tapos, binibenta niya uli. Kaya lang, dahil nga yung property ay nagamit na, o kaya naman medyo dilapidated na, binibenta niya ito sa mas murang halaga compared sa zonal value or market value ng property. Kaya dahil mas mura ito at minsan meron ng structure at pwede mo na lang i-renovate, i-rebuild kasi sulit naman yung pagkabili mo kasi nga mura. Kaya maganda na pag-isipan mo na makabili ng ganitong mga klase ng properties. Ang tanong, sino ba ang mga nagbebenta ng mga foreclosed properties? Ito yung ilan sa mga institutions na nagbebenta ng mga foreclosed properties. Una, mga bangko. At ginagawa nila ito sa pamagitan ng auctions. Maraming mga repossessed properties ang mga bangko at pinapa-auction nila ito sa public. Kaya itong mga bangkong ito ay nagbebenta ng mga foreclosed properties at pinapost nila ito sa kanilang mga branches o kaya naman sa social media. Kaya yung mga major Philippine banks kagaya ng BDO, Metrobank, BPI, PS Bank, etc. meron silang list ng mga foreclosed properties. Nandyan din yung mga government agencies kagaya ng Pag-ibig, yung HUDCC, yan, sila, nagbebenta rin sila niyan. Marami silang mga foreclosed properties na pinapa-auction din. Yung mga listings nila ay pwede mong makita sa kanilang mga official websites. Nandyan din yung mga online marketplaces, kagaya ng OLX, Lamudi, and Bahay.ph. May mga list sila ng foreclosed properties across the Philippines at makikita mo sa convenience ng inyong computer
mababrowse mo online. Nandyan din yung mga real estate brokers. Baka may kakilala ka na mga real estate brokers and agents na mayroon silang mga masosource at mapapacilitate nila ang purchase ng foreclosed properties. Depende sa target mong location. At syempre, yung mga classified ads sa mga newspapers, magazines, at mga online classified ad kagaya ng sulit.com.ph at iba pa. Kaya ang dami mong pwedeng tignan. Gaya ng sinabi ko, napakamura ng mga properties na ito. Sa experience ko, nakabili ako dito ng mga murang-mura, no? Minsan kalahati lang ng market value ng property doon sa lugar na yon. Kasi nga, itong mga properties na ito ay hindi na ni-repair, wala na silang ginawa para i-develop kung ano yung matagpuan mong property as is. Ibibenta nila sa iyo yan. Pero ano ba yung mga dapat mong tignan, no? Para matiyak mo na binibili mo ang tamang property para sa iyo. Kailangan mong mag-conduct ng tinatawag na due diligence. So, i-check mo ang lahat ng mga bagay tungkol sa property na yon. Ano-ano yung mga dapat mong tignan? Una, puntahan mo yung property para makita mo ang kondisyon nito. Yung mga foreclosed homes kagaya ng binanggit ko ay kailangan ng repairs or renovation. Kaya importante, ma-inspect mo yung property, maipakita mo sa isang professional kung sulit ba na bilhin mo yon o kung okay pa yung structure niya, baka may konti lang dapat ayusin. Pangalawa, yung ownership and title. Yung mga dokumento nito. Make sure na yung property title niya ay malinis. Clean title. Wala na siyang legal issues o outstanding liens at iba pang mga problema na mai-encounter mo legally. So, dapat yung title ay nakapangalan na doon sa institution na nagbebenta nito sa iyo. Example, yung bangko. Dapat yung title nakapangalan na doon sa bangko. Hindi sa dating owner. Kasi, baka magka-problema ka at hindi mo yun matransfer kaagad sa pangalan mo. O baka kailangan mo pang gumastos pa ng higit. So, tingnan mo mabuti yung mga documents ito, lalo na yung titulo. Dapat hindi siya encumbered. So, kapag binisita mo yung property, tignan mo, baka may nakatira, baka mayroong illegal settler, o baka nandun pa rin yung previous owner. Kung ganon, magkakaproblema ka. Baka kailangan mo pa silang paalisin. Na minsan, yung mga may pinaglalaban pa, magkukos ng delay kung plano mong tirahan na yung property or plano mo siyang ibenta. So, evicting occupants can be a lengthy legal process. So, make sure na kung may nakatira man doon, makausap mo at sabihan mo sila na yung property na yon ay binibili mo na. Next, utilities and taxes. Dapat lahat ng utility bills, kung meron mang nakatira doon, yung electricity, water, etc., ay nabayaran. O tiyakin mo kung hindi nabayaran, magkano ang utang nila. Ganon din yung property taxes. Pwede mong i-check yan sa City Hall or sa munisipyo. Malamang hindi yan up to date. Kaya responsibility mo na yan kung gusto mong bilhin. Next, yung auction process. Kung bibili ka ng property na foreclosed sa pamamagitan ng public auction, dapat ay intindihin mo yung bidding and payment terms. Mabilis ang mga auctions na kagaya nito. At minsan ay mayroong non-refundable deposit. So, intindihin mo mabuti ano yung mechanics doon sa offer ng nagbebenta nito. Importante rin na pag-aralan mo yung location and neighborhood. Baka naman dyan sa property na yan, mabili mo nga ng mura, pero baka naman may problema dahil malapit ito sa fault line o kaya
mataas ang crime rate doon sa lugar na yon, o kaya naman ay maraming threats sa payapang pamumuhay doon sa lugar na yon kung plano mo ay tirahan ito. Kaya i-consider mo yung overall desirability and future potential ng property sa pamagitan ng pagko-consider mabuti sa location and yung surroundings. Next, tingnan mo rin ang hidden costs. Factor in potential expenses like repairs, renovations, eviction costs, utilities, reconnection fees, etc. Bago mo bilhin ang isang property na foreclosed, isipin mo muna magkano pa ang halaga na magagastos mo kapag dinevelop mo ito. Siyempre, lalo na kung magbi-build and sell ka, kagaya ko, tingnan mo mabuti kung sulit ba yung gagastusin mo versus sa magiging selling price or profit. Na most of the time, panalo ka naman talaga. Isa rin na importante pag bibili ka ng foreclosed properties ay legal assistance. So kung meron kang kilalang real estate lawyer para i-review ang lahat ng documents, contracts, at anumang pwedeng maging pitfalls, maganda. So iba na yung assisted ka ng isang professional sa legalities. Kaya kung meron kang kaibigang lawyer, samantalahin mo na yung friendship nyo. Okay, so ang pagbili ng isang foreclosed property ay nangangailangan ng due diligence. Maingat na pagsusuri at maingat na pagko-consider sa maraming mga items. Marami kang pag-aaralan, marami kang titignan. Pero kung ang mabibili mo naman ay isang napakagandang property na murang-mura ang halaga, maganda ang location, at malinis ang papel, panalo ka. Kaya, tingnan mo mabuti. I-consider mo ang pagbili ng mga foreclosed property. Thank you. Maraming salamat po sa pagsama niyo muli sa akin sa episode na ito. At sana sa susunod, magkita-kita po ulit tayo dito sa YouTube or sa Facebook. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!